balita o magandang balita ng Diyos. Nais ko po na patayuin ang ating po mga visitor sa umagang ito. Andyan po ba si Lisa Santos? Natural, no? Binigay tayo. Okay, tayo ka. Lisa Santos. Yan, welcome po kayo ha sa COG Bacoor. Ang original na Bacoor po. Okay, ayan. Kuya Nanding. Thank you ha, Kuya Nanding. Maganda ba, Kuya Nanding? Parang mahina. Okay po, Pastor. Lakas ba? Okay. Pangalawa po si Michael Joseph Sabater. Kayo ka, yan. Oh, welcome ka. Grabe ha. Bukas po ang pintuan ng COG Bacoor para sa inyo. Pambirang na. Pangatlo na to. Pastor, pag di ko Okay. kaya siya preaching ko tayo Okay. pala. Pang-apat na bisita natin, si Mara Sabater. Kayo ka, Mara. Yan. Oh, welcome to you. Okay, welcome ka kapatid. At panghuli, si Grace Delenya. Wow, welcome ka kapatid. So, thank you sa inyong lahat. Glory to God ha. Ang dami nating bisita, linggo-linggo. Nasaan na yung mga nakaraang linggo? Okay ha. Okay, habang nakikita niyo po sa inyong screen, sa inyong harapan, mga kapatid, no? Tingnan niyo po, walang nagbubuklat. Bumubuklat, ano po? Oh, mahiwaga talaga po ang Biblia, no? Okay, ako po magpapaalala sa inyo, mga kapatid, ha? Baka po ang inyong mga Bibliang hawak, literal po na Biblia, nagdidikit-dikit na po. Bakit? Sapagkat hindi binubuklat. Okay ha, bubuklatin niyo po ang inyong Biblia, no? Sapagkat yan po ay pagkaing pangkaluluwa natin. Amen po ba? Bubusogin tayo niyan, no? Lulusog ang ating pagkaing pangkaluluwa. Kaya po tayo nagkakaroon ng buhay. Okay, parang hindi siya napapagod, ano? Okay. Purihin ng Diyos. Bago po akong magsalita sa inyo at magbahagi, tayo muna po sumandaling yumuko upang manalangin. Aming Diyos na buhay. Hiniling ko po, Ama, tutulungan mo po kami. Buksan ang aming mga mata, ang aming mga isipan, ang aming tenga, ang aming puso. Hayaan mo po, Panginoon, na mangusap ang bawat salita na aming pong pag-aaralan sa umagang ito. Ikaw ang maluwalhati. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen and Amen. Sige po, palakpakan niyo yung Diyos. Bakit isa lang yung pumapalakpak? Oh, hallelujah, Lord, ha? Purihin ka, aming Ama. Okay, pakita po natin ang title. Ha? Minabuti ko po, mga kapatid, dahil nung una pong second Saturday night, no, yung ating weekend worship service, konti lang po yung tinalakay natin, at yung po ay Friday. Parang kakaunti po ang makakarinig. Kaya po minabuti ko na balikan po yung konting nauna. Para naman po sa inyong pangkalahatan, no? Amen po ba, mga kapatid? Kasi po, iilan-ilan lang po, no, yung nakaka-attend, no? Via Zoom. No, pag sumasapit po ang Friday weekends worship service natin. Amen po ba? Mga kapatid, sikapin po natin na tayo po ay makadalo. Makakonect po, ano? Sikapin natin, mga kapatid, para lahat po tayo pinagsasalo-saluhan natin ang pagkain spiritual na bumubusog sa ating mga kaluluwa. Ang title po, makikita niyo po, ang Diyos na tumawag sa atin. Sa simula't simula po, no, mga kapatid, bago palalangin ang langit at ang lupa, namili na ang Diyos. Amen po ba?
Kaya po sa umagang ito, makikita natin kung talaga ba tayong pinili at tinawag ng Diyos. Alam niyo po, yung mga pinili at tinawag ng Diyos ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Makikita po natin sa umagang ito, pag-aaralan natin, no? Sabi niya sa mga talata pong sunod-sunod, mula kay Simon Pedro, isang lingkod at apostol ni Jesucristo para sa inyong lahat, na tulad naming tumanggap ng napakahalagang pananampalataya mula sa ating makatarungang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. I-silent nyo lang po yung inyong mga cellphone, ano, mga kapatid. Pakinalang po, no? Sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob at kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagkakilala sa Kanya at sa Kanyang at sa ating Panginoong Hesus. Pagmamasdan niyo po, no, susuriin niyo po ang bawat talata. Ha? Pinapakita po ni Apostol Pedro, ha, na nag-umpisa ang lahat ng ito, mga kapatid, sa pananampalataya. Binhi ng pananampalataya ang siyang po magpapatibay sa atin. Talatang 3, tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay ng makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya rin tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Hallelujah! Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas kayo sa nakakasirang pagnanasa ng sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan, sa inyong katatagan, ang pagiging makadiyos, sa inyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit, ang pag-ibig. Hallelujah! Tingnan niyo po ang salita, mga kapatid, ha? Para po yan na meron tayong re-entry, ano? Meron tayong re-entry na hinahawakan. Ha? Kung ang mga katagiang iyan, ito ay taglay ninyo. Balikan lang po natin, ulitin ko lang po, balikan natin, kapatid. Balik ka lang, atras ka lang. Yan. Sige pa. Yung mga katangian po yan, no? Verse 5. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya. Nagsimula po ang lahat, ha, sa pananampalataya. Kabutihan, sa inyong kabutihan, kaalaman. Sa inyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili. Ang katatagan, sa inyong katatagan, ang pagiging makadiyos. Ang inyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit, ang pag-ibig. Kung ang mga katangiang iyan ay taglay ninyo, mga kapatid, at pinagyayaman sa Panginoong Hesukristo ay hindi mawawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Ngunit kung wala sa inyo ang mga ito, kayo'y parang bulan
at hindi nakakakita at nakalimot na nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos kung gagawin ninyo ito, hindi kayo matitison. Amen po ba? 11. Sa ganitong paraan, kayo'y malugod na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na sa Jesucristo. Talatang 12. Kaya kahit alam na ninyo ang katotohanan inyong tinanggap at matatag na kayo, rito lagi ko pa rin kayong papaalalahanan tungkol dito. Minabuti kong sariwain ito sa inyong isipan habang ako'y nabubuhay pa. Alam kong malapit ko nang iwan ang katawang ito ayon sa ipinahayag sa akin ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya't gagawin ko ang lahat upang maalala pa rin ninyong lagi ang mga bagay nito kahit ako'y pumanaw na. Mga kapatid, pagmasdan niyo po ang sulat ni Peter. Matagal nang patay si Peter. Pero tignan niyo po, nangungusap siya sa ating lahat. Amen po ba? Hallelujah. Ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa kapangyarihang muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi namin ibinatay sa mga alamat na kapka lamang ng tao. Nasaksihan ng aming mga mata ang kadakilaan nang tanggapin niya mula sa aming Ama, sa karangalan, ang karangalan at kaluwalhatian. Ito'y nangyari nang marinig namin ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit na nagsabing, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ood lang po, no? Hindi po yung hininga ninyo. Narinig niyo po ba ang tinig ng Panginoong, ang Diyos Ama? Yan po ang patotoo ni Apostol Pedro. 18. Narinig namin ito mula sa langit sapagkat kami kasama niya nang ito'y maganap sa banal na bundok. Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makakabuti na ito'y pagkukulan ninyo ng pansin, sapagkat tulad ito ng isang ilaw sa kadiliman na tumatanglaw sa inyo hanggang sa sumikat ang araw ng Panginoon at magliwanag sa inyong puso ang bituin sa umaga. Higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa alinmang propesiya sa kasulatan. At huling talata, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan
ng Espiritu Santo. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Mga kapatid, purihin ang Diyos. Titignan po natin, no? Kung paano tayo tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos. Okay. Ang ikalawang sulat ni Pedro ay para sa maraming grupo na mga mananampalataya. Grupo po yan, napakadami po, no? Scattered Christian na naglipana sa iba't ibang dako ng daigdig. Patuloy siyang gumagawa ng sulat noong mga panahon na yon. At ito po ay binuklat natin ngayong araw, ang pangalawang aklat ni Pedro, Kabanata 1. Ang pangunahing layunin nito ay labanan ang mga turo ng mga huwad na guro at ang mga kasamaang ibinubunga nito. Ang kasagutan sa mga problemang ito ay nasa pananatili sa tunay na kaalaman tungkol sa Diyos at sa Panginoong Hesukristo na ipinapahayag ng mga nakakita kay Jesus. Listen po, church. Sino po ang nakakita kay Jesus? Si Pedro, si John, okay, si James, ang mga tinawag ng Diyos. Sila po yung pangunahing saksi, okay, ng mga panahon na yon. Nababahala siya higit sa lahat sa turo na si Kristo ay hindi babalik. No, ikinababahala po yan ng mga apostol. Yung mga nababalitaan nilang hindi na raw babalik si Kristo. Okay? Sinasabi ni Pedro na naaantala ang pagbabalik ni Kristo dahil sa katotohanang binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Tignan niyo po, no? Napakabuti po ng Diyos. Ang habag ng Diyos po ay napakahaba. Pagmasdan po natin ang salita ng Diyos, mga kapatid. At bilang pagbubukas ng sulat na ito ay upang ipahayag sa mga mambabasa at tagapakinig ng salita ng Diyos ang kanilang paglago sa kaalaman sa Diyos at sa banal na kasulatan. Number 1, mga kapatid, ang pagpapahayag ng pagkamakatwiran ng Diyos. Sa 4 na talata po ang babasahin natin. Sulat ni Pedro na tumutukoy sa Kristiyanong pananampalataya. Kristiyanong pananampalataya na nakaakibat sa Hudyong pananampalataya. Amen? Kristiyano po, ha? Napakahalagang pananampalataya. Dakilang halaga, walang katapat na halaga po nang ipagkaloob sa atin ng Diyos ang pananampalataya. Amen? Ang binhi ng pananampalataya. Siya po nagtatanim, ha, mga kapatid, sa atin ng binhi ng pananampalataya, at yan po ay mapapatunayan natin kung gaano kadakila ang pananampalataya. Kaya po tayo nandito, mga kapatid. Na? Amen po ba? Okay, verse 1, 2. Mula kay Simon Pedro, isang lingkod ni Apostol ni Hesukristo, para sa inyong lahat
na katulad namin tumanggap ng napakahalagang pananampalataya mula sa ating makatarungang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Kapatid, tignan niyo po, no? Kaya po tayo nagpipirmis, ha? Nananatili tayo sa buhay Kristiyanong pananampalataya. Because of what? Because of faith. Amen? No? Kaya po kung walang faith ang isang tao, hindi po siya kalulugdan ng Diyos. Amen? Hebrew 11:6. Tayo po nananatili, no? Na tayo'y tinawag at pinili ng Diyos. Kinalulugdan tayo ng Diyos, mga kapatid. Verse 2. Sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob at kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagkilala sa Kanya at sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang Panginoong Hesus, mga kapatid, ang siyang may akda ng ating pananampalataya. Amen? Amen po, Panginoon. I agree. Siya ang sumulat ng salita ng Diyos. Hallelujah. Napakahalaga ng pananampalataya at ito po'y dakilang kaloob ng Diyos. Makapangyarihang salita ng Diyos. Next. Ako po'y magpapaalala lamang po, no, sa ating pong weekend worship service. Ano po? Kapag tayo po'y nagtatalakayan, nagbibigay ng opinion, nagbibigay ng mga kaalaman, understanding, pagkaunawa sa salita ng Diyos, no? Mag-note lang po tayo, no? Para hindi po tayo maligaw. Okay, mag-note tayo, no? Mahalaga po ang nag-note. Okay, letter B, makapangyarihang salita ng Diyos, ipinagkaloob niya sa atin ang salita upang tayo ay makapamuhay ng may kabanalan. Amen? Okay, tignan po muna natin yung mga sinaunang tao. Okay? Susunod, kapatid. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y makapamuhay o mamuhay na makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya rin tumawag sa iyo, kapatid, sa akin, sa ating lahat, upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Okay. Ang salita ng Diyos, mga kapatid. Pagmasdan niyo po yung scripture, ha? Ito po ang nagsisilbi nating gabay, liwanag. Pagmasdan niyo po yung nasa inyo pong harapan na screen. Ang salita ng Diyos. Etong salita ng Diyos ang siyang magtuturo sa atin para po tayo makapamuhay na makadiyos. Makapamuhay na may kabanalan. Next. Pagmasdan po natin, no, libu-libong taon na ang nakalipas. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama, mga anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Listen po, no, mga kapatid, sa atin pong mga tinawag at pinili ng Diyos. Isa sa larawan po natin si Abraham. Verse 2, ang mga pangako ng Diyos. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo
at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan. At ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Tingnan niyo po mga kapatid ha. Encircle natin yung pagtawag ng Diyos. Next. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Tingnan niyo po yung scripture mga kapatid. Ang Diyos lamang ang may karapatan na gumanti mga kapatid. Tayo po bilang mga tao, walang karapatang gumanti. Ang Diyos lamang po ang may karapatan. Tingnan niyo po yung scripture, no? Suriin niyo pong maigi. Ang sa iyo'y magpala ay aking pagpapalain. Ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo lahat ng bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Amen po ba mga kapatid? Okay, next. Anong ginawa ko? Nung tawagin, nang piliin ng Panginoong Yahweh si Abraham at tawagin, ano po ang naging reaksyon ni Abraham? Tingnan niyo po. Sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Amen? Mahalaga po ang pagsunod. Next. Pagmasdan naman po natin kung sino ito. Kilala niyo po ba siya, mga kapatid? Sa Exodus po, no, makikita niyo po, nang pinili at tawagin si Moises, samantala habang nagpapastol si Moises ng kawan ng biyanan niyang si Jethro, na pari sa Midian. Ibig sabihin si Jethro po, servant, no? Tagapaglingkod ng mga panahon na yan. Itinawid niya ang kawan sa gawing kanluran ng disyerto at nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos, Mount Sinai. Doon ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ang puno, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, nakakapagtaka naman ito. Titignan ko ngang mabuti. Lumapit po si Moses, no? Tinitigan niyang ganyan. Bakit hindi iyon natutupok gayong nagliliyab? Susunod, kapatid, nang lalapit na si Moises, tingnan niyo po ang scripture, narinig niya ang boses ng Diyos. Amen? Tinawag siya ni Yahweh, buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moises, Moises. Ang sagot ni Moises, ano po iyon? Narinig niyo po ba ang boses ng Panginoong Yahweh? Parang walang sumasagot. Okay, uulitin ko po ha mga kapatid. Para makita niyo kung kayo'y pinili ng Diyos, kailangan bukas ang inyong tenga. Okay. Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoong Yahweh.
buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Ang tinig ng Panginoong Yahweh na nagmula sa kanyang labi. Moises, Moises, mga kapatid, uulitin ko po, narinig niyo po ba ang boses ng Panginoong Yahweh? Okay, mahalaga po ha. Mahalaga po na laging narinig natin ang tinig ng salita ng Diyos. Ang sagot ni Moises, ano po iyon? Sagot niya. Okay, next. Instruction ng Diyos. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Huh? Hubarin mo ang iyong sandalyas. Hindi po, napakasimple naman po, no? Napakasimple minsan na maunawaan at maintindihan natin ang salita ng Diyos. Pero tignan niyo po, mahalaga sa Diyos ang pagsunod. Huwag kang lumapit, hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal ang lugar na kinatatayuan mo. Sapagkat banal ang Diyos, mga kapatid. Ang sarap naman ng pakinggan ang tinig ng Diyos. Amen. Ako ang Diyos, sinabi po ng Panginoong Yahweh kay Moises, ako ang Diyos na sinasamba ng iyong mga ninuno. Nagpakilala po siya, no? Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ngunit, tinakpan ni Moises ang kanyang mga mata, ang kanyang mukha, sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Hallelujah. Tingnan niyo po, no? Parang kaparehas po na nangyari, no? Kay Saulo. Mamaya po, no? Darating po tayo. Balikan mo lang, kapatid. Balik lang. Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Mga kapatid, takot po ba tayo sa Diyos? Okay, uulitin ko po, no? Takot po ba tayo sa Diyos? Amen! Ako po, takot na takot eh. Kapag hindi ko po nasusunod ang kalooban ng Diyos, natatakot ako sa Kanya. Amen po ba, mga kapatid? Kung tayo po'y takot, totoong natatakot sa Panginoon, ano ang dapat nating gawin? Kung hindi tukdin ang mga batas, ang mga kautusan, ang mga tuntunin at bilin ng Diyos. Hallelujah! Natakot po siya eh. Sapagkat na-witnessan niya po, nasaksihan ni Moises ang tinig ng Diyos. Hallelujah. Next. Yan po, tingnan niyo po, pagmasdan niyo po, papunta tayo sa bagong tipan po. Tingnan niyo po yung mga tinawag. Okay, ha? In Matthew chapter 4, beginning verse 18 to 22. Minsan naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilee. Nakita niyang naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda. Sino sila? Si Simon na tinatawag din Pedro, Simon Pedro. Si Peter po na siyang sumusulat po sa panahon na ito sa inyo, mga kapatid.
na tinatawag din Pedro. At ang kapatid niyang si Andres, magkapatid po Talatang 11. Tingnan niyo po ang tinig ni Jesus. Namnamin niyo po yung tinig na po kapag tayo nag-aaral na po. Pakinggan natin siyang maigi. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin. Wala naman pong binanggit si Jesus kundi tinawag sila. At ang instruction ng Diyos, sumunod kayo sa akin. At gagawin ko kayong mga mangingisda na mga tao. Tandaan niyo po mga kapatid mandate po ng Diyos yan. Kautusan po ng Diyos yan. Bata, matanda, ipinag-uutos ng Diyos sa mga pinili at tinawag ng Panginoon. Noon di, iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod kay Jesus. Baka magkamali po tayo ng interpretasyon dyan, no? Sa panahon na tayo po'y nagtatrabaho, baka iwanan natin ang trabaho at makasunod tayo sa Diyos daw. Mali po. Tingnan niyo po ang naging buhay ninyo. Di po ba nagtatrabaho pa rin kayo? Sa pangalawa, sumusunod kayo sa kalooban ng Diyos. Amen? Huwag niyo pong iiwan ang inyong mga trabaho, negosyo, o anumang pinagkakakitaan ninyo. Mga kapatid, mamamali tayo ng interpretasyon. Iniwan lang, pasumandali at sumunod kay Jesus. Okay? Naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilee. Next. Hallelujah. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid. Sino po yung magkapatid na nakita sa pangalawang pagkakataon? Si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila ay nasa bangka kasama ng kanilang mga ama, at nag-aayos ng lambat. Ano pong nangyari? Tinawag din sila ni Jesus. Carlo. Narinig mo, Kuya Carlo? Narinig mo ba, Kuya Carlo? Amen. Opo, kompleto po ang tenga natin, no? Malaki ang nakakarinig yan. Romy. Okay? Marlon. Narinig natin yan. Mark. Narinig po ba natin ang pagtawag ng Diyos? Amen. Next. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Ganyan lang po ang buhay natin mga Kristiyano. Ano po? Kung meron tayong ginagawa, ginagawa naman lang po natin ng pamamaraan upang tayo po ay makasunod, no, sa kalooban ng Diyos. Iniiwan natin pansamantala, no, ang ating mga ginagawa, no, sineset aside muna natin. At tayo po'y nagpapatuloy na susunod sa kalooban ng Diyos. At agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. No, mahalaga po ang pagsunod po sa salita ng Panginoon. Okay, next. Okay, kilala niyo po ba si Saulo?
Okay, si Paul. Sayang, hindi ko dala yung sobre. Okay. Okay, ito po, tingnan niyo po ang karanasan niya kung nang tawagin siya ng Panginoon, ha? Tingnan niyo po ang boses po ng Panginoon. Naglakbay si Saulo papuntang Damasco. Papasok na po siya ng lungsod ng Jerusalem. Hindi ko po alam kung ilang hakbang na lang siya o ilang metro na lang ang layo niya, no? Sa bungad po ng Jerusalem. At nang siya ay malapit na sa lungsod, biglang kumislap ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig ni Saulo ang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo. Hallelujah. Bakit mo ako inuusig? Tingnan niyo po yung tinig ng Panginoon. Ang sagot ni Saulo, sino kayo, Panginoon? Tanong niya. Nagpakilala po, no, ang Panginoon. Ako si Jesus, ang iyong inuusig. Tugon ng tinig sa kanya. Tumayo ka't pumasok sa lungsod at doon sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Sa maikli pong kwento na tumutukoy na ang mga taong ito na pinili ng Diyos at tinawag. Tayo po ba, sa karamihan po ba nating lahat dito, tayo po ba'y pinili at tinawag ng Diyos? Amen. Kung tinatawag tayo ng Diyos, may layunin ng Diyos sa buhay natin. Hindi pwedeng pinili ka lang, no? Hindi pwedeng tinawag ka lang nang walang layunin. No, may purpose po ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Kaya po pinatutunayan, no, ng scripture, ng salita ng Diyos, na may pinili ang Diyos at may mga tinawag. Hallelujah. Next. Romans chapter 10 beginning verse 17 lang po, no. Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Kaya po lahat ay napakinggan nila ang tinig ng Diyos. Ang boses ng Diyos ay tunay po na narinig ng mga mananampalataya. Amen. Yan po ang nagpapatibay, no? Kaya po tayo nagpapatuloy at magpapatuloy dahil pinapagtibay ng ating pananampalataya ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. A seed of faith. Sa mga nagtatanim po, no, ng salita ng Diyos, yung mga humahayo, simulan niyo po sa paghahasik ng binhi ng pananampalataya. Seed of faith. Makapagbibigay po yan ng pagpapatunay na magiging malusog, matatag, at tunay po na pagdating ng tamang panahon, magbubunga po yan, mga kapatid. Hallelujah! Okay, next. Iinit lang po, no? Okay, lahat po tayo
ay pinakaging banal ng Diyos. Ang mga pinili at tinawag ng Diyos, ang layunin ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal. Dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Tingnan niyo po, mahigpit na kautusan ng Diyos. Hallelujah! Naririnig po natin yan. Amen? Naririnig ng ating mga tenga. Ang sinasabi po ng salita ng Diyos, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Talatang 16. Direct po yan ha, napapakinggan natin ha. Mula sa labi ng Panginoong Yahweh. Narinig ni Peter. Isinulat ni Peter. Inilahad niya. Scattered Christian. Hallelujah. Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Purihin ng Panginoon. Purihin ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Tayo lahat. Ako. Para ako po yung mag-speak. Kaway-kaway mo muna tayo. Kaway tayo sa Panginoon. Yan. Sige po, kaway tayong lahat. May mga kamay tayo. Okay. Yan. Okay. Okay. At the count of 1 ha. 1, 2, 3 po. Count of 1, 2, 3 ha. Sabihin natin. Purihin ang Panginoon. Okay. At the count of 3 ha. 1, 2, 3.